that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Sakto! Sa inaasahang pagbiyahe para sa Semana Santa, ilang araw mula ngayon, mayroong big time na rollback sa presyo ng langis bukas, Martes Santo. 3 piso at 60 sentimo ang kaltas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 2 piso at 70 sentimo naman sa diesel. May malaking bawas presyo rin sa kerosene na 3 piso at 30 sentimo kada litro. Ito na ang pinakamalaking rollback ngayong taon. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit Semana Santa, tila hindi pinatawad ng tricycle driver at rider sa isa na namang insidente ng away kalsada sa Coronadal City. Naghamunan at nagsuntukan ng dalawa matapos umanong mabunggo ng tricycle ang motorsiklo. Pati si Pangulong Bongbong Marcos nababahala na sa mga insidente ng road rage. Nakatutok si Chino Gaston. Ang hamon na iyan ng tricycle rider na uwi sa suntukan nila ng rider ng nabangga niyang motorsiklo. Sinipa ng rider ang tricycle driver. Sumagot naman ng suntok ang motorista, kaya't natumba ang rider. Susugod pa sana ng rider pero napigilan na sila at inilayo sa isa't isa. Ilang saglit pa, muling lumapit ang tricycle driver at kinuha ang susi ng motorsiklo ng rider. Susi ko na! Ibinalik niya ito kalaunan at nang may tumawag ng traffic enforcer, sumakay na ang asawa at anak ng rider at kumaripas ng takbo. Ayon sa ilang nakasaksi, aksidenteng nabangga ng tricycle driver ang likod ng motorsiklo. Bahagya umanong nayupi ang plate number ng motor, kaya tumabi ang dalawang motorista. Kakausapin sana ng tricycle driver ang rider pero bigla umanong hinampas ng rider ang driver. Dito na uminit din ang ulo ng driver. Nangyari ang panibagong away kalsada ngayong hapon sa Coronadal City, South Cotabato. Pinakahuli ito sa tila humahabang listahan ng mga away kalsada kamakailan. May mga gumamit pa ng plaka na pangkongresista lang. Ang malalala, mga away na nauwi sa walang saysay na pagkawala ng buhay. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay nababahala sa aniyay kultura ng pagiging siga sa kalsada. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin at parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan? Paalala pa ng Pangulo, sumunod sa batas trapiko at maging disiplinado sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At kung may gulo sa kalsada, umawat aniya muna bago mag-video. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 Oras. Sa inspeksyon nito ngayong Semana Santa, nabisto ng Transportation Department ang isa umanong illegal na bus terminal sa Pasay City. May mga napuna rin ang kagawaran sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel. Kasabay nga ng patuloy na pagdagsa ng mga biyahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kanina nagsagawa ng inspeksyon dito si DOTR Secretary Vince Dizon. Inisa-isa ang bawat palapag. Binusisi ang mga pasilidad. So, hanggang matlog tapos matawid. At saka kinumusta ang mga pasahero at tauhan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Maagang naglibot sa terminal ngayong Lunes Santo si DOTR Secretary Vince Dizon, sabay sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong magbabakasyon o di kaya magsisemana Santa sa probinsya. Unang-unang hinanap ko is yung connectivity sa mga, hindi lang sa mga buses, kundi pati sa train natin. May mga ilan-ilan lamang siyang puna, tulad ng sa CR na bagamat malinis, dapat daw dagdagan pa. Napansin din niya ang kalagayan ng mga dispatcher na nasa may mainit na lugar.
At yung mga signage ng mga short travel, wala raw mga oras. Ang sinabi sa akin is yung mga operator daw ng mga maiigsing biyaheng bus, hindi on time. At walang oras na pagdating nila dito na fix. Problema yon. We don't think naman na perfect na yung ating terminal. Of course, open tayo sa suggestions. Siyempre, gusto natin palagi mag-improve para sa ganun, mas maganda pa yung serbisyo natin sa publiko. Pagtitiyak naman ng PITX, bagamat maraming biyaheng Bicol na raw ang fully booked simula pa noong isang linggo, di raw magkakaubusan ng masasakyan. Napaghandaan natin itong Holy Week season, meron tayong mga standby units, and yung LTFRB, bukod sa na nag-issue na sila ng mga special permits, meron silang tao on the ground para kung sakaling kakailanganin ng additional unit, special trip, makakapag-issue kagad sila ng special permits. Bukod sa PITX, in-inspection din ng ilang bus terminal sa Pasay. Ang inabutan, mga paserong nagsisiksikan sa mga waiting shed na yari sa trapal. Nagulat ka ba, Secretary? Oo! Nakita nyo na kung gaano kaganda yung PITX, di ba? Di ba? Ba't may ganito? Di ba? Hindi dapat ina-allow tong ganito. Di ba? And illegal ito. This is not a legal terminal. So hindi ko alam how this can exist. Tanging law na lang din ang proteksyon sa nangangalit na araw. Yung iba sa kanila, 8 o'clock pa daw yung dapat darating. Anong oras na? 10:30 na yata. Wala pa rin, di ba? I mean, tapos din naman yung kondisyon. Diyos ko naman. Nakita nyo ba yung CR? Dapat tignan nyo yung mga CR. Di ba? Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito. Ang mga palikuran, bukod sa madumi umano, maliit pa. Bumigyan na ng ticket yan. Nagbayad yan. May mga kausap ako doon. 1.5, 2.8, 2.5 ang binayad para bumiyahe. Tapos hindi ka man ngang makapagbigay ng upuan, hindi ka man ngang makapagpadala dito ng electric pan man lang. Dahil dyan, balak ipasara ng kalihim ang naturang terminal, maging iba pang mga kapareha nito. I'm calling on the owners. You better be ready to explain to us why you are running an illegal terminal here in Pasay. Papatawag po namin kayo at pasensyahan po tayo. Ayon sa DOTR, may plano na silang magpagawa sa Valenzuela ng terminal na katumbas ng PITX sa norte. Samantala Mel, balik tayo dito sa PITX. Sa mga sandaling ito ay umabot na sa mahigit 134,000 ang bilang ng mga paserong naitala ngayong araw at asahan na mas dadami pa yan habang papalapit ang Holy Wednesday, lalo na sa Monday, Thursday. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Nagpa-standby na ng barko ang pamunuan ng Batangas Port sakaling kailanganin, lalo't inaasahang darami pa ang mga pasahero. Simula ngayon hanggang Huwebes Santo, nakatutok doon live si Dano Tingkuko. Dano. At Emil, unti-unti nang dumarami ang mga pasahero dito sa Batangas Port. Hindi yan lihis sa inaasahan ngayong Lunes Santo. Umaga pa lang, nasa 5,000 na ang bumiyahe via Batangas Port. Nilagpasan na ang tipikal na 1,000 pasahero paalis tuwing ordinaryong Lunes. Pero malayo pa rin ang tagpo kanina sa siksikang pila ng mga Paudjongan Romblon kahapon. Maaliwala sa mga ticketing booth at pre-departure area pati pila sa mga roro. Sinamantalayan ng ilan tulad ng pamilya Robles na biyaheng Kalapan mula Navotas. Ang iniwasan ninyo, yung dagsa po ng tao talaga, tsaka sa hirap ng biyahe. Ayon sa ilang shipping line, meron pang ticket pa Romblon hanggang kaninang umaga. Tila calm before the storm dahil inaasahang dadami ang pasahero mula ngayon hanggang Huwebes Santo. Yung mga kababayan natin na nagbabalak na pumunta na Odjongan, punta na po kayo. Kung nagbabalak kayong umalis ng Martes, Lunes, magpunta na kayo. Mainam niyang maaga ang mga pasahero para malaman kung kailangang magdagdag ng mga barko. Sa ngayon may nakausap na ang pamunuan ng Batangas Port na isang shipping line para magpa-standby ng barkong meron ng special permit. Pero depende pa rin sa dagsa kung kailangan pang magdagdag. Kapag hindi namin kayo na-count ahead of time, kahit na-immobilize yung barko, madidelay ang alis ninyo. Babiyahe kayo, kumbaga let us know. O let us feel na nandiyan kayo para yung barko maantabay kagad na makabiyahe.
At Emil, sa ngayon, maaliwalas yung sitwasyon dito sa Batangas Port. So kung babiyahe kayo ngayon, ay wala naman kayo gaanong pilang maaabutan. Pero PSA lang tayo, public service announcement, dun sa mga pasahero. Sa abiso na rin ng pamunuan ng Batangas Port, fully book na lahat ng biyahe pa Katiklan hanggang Miyerkules Santo. Fully book din ang mga biyahe mula rito sa Batangas hanggang Rojas City o Parojas City via Romblon, Sibuyan at April 19 na lang yung available. April 19 o Sabado de Gloria, Emil. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nagdagdag naman ang mga tauhan at immigration counter sa NAIA. Lalo't posibleng umabot sang mahigit 1 milyon ang mga pasahero roon hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Paano naman ang diskarte sa mga sasakyang nanunundo at naghahati doon? Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Mel, buong araw na bumubuhos yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Marami sa mga nakausap namin, sinadyang agahan yung kanilang pagbiyahe dahil inaasahan na nga nila yung lalo pang pagdagsa ng mga tao rito sa mga susunod na araw. Excited na si Ibet at kanyang 2 anak dahil first time nilang magta-travel ng magkakasama. Sakto raw na sabay-sabay silang walang pasok dahil sa Holy Week, kaya mamasyal sila sa Hong Kong. Excited po para po sa aming tatlo, banding na rin po as a mother and daughter po. Gaya ni na Ibet, weekday rin bumiyahe pala Lanao del Sur si Josephine para raw hindi na sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Initan po ako. Malamig yung sa amin doon. Kasi marami kami sa bukid yun eh. Kaya? Balik ka na? Balik ka na ako. Kasi mas masarap ang buhay doon. Hindi stress, hindi maraming tao. Pero kung marami ang excited bumiyahe para magbakasyon at makauwi sa probinsya, naluluha naman sa lungkot ang OFW na si Hazel habang nagpapaalam sa kanyang pamilya. Every year man umuwi, pero same yung feeling. Mabigat pag umaalis kasi maiiwan sila. Trabaho ulit. Buong araw bumubuhos ang mga pasahero rito sa Terminal 3 ng NAIA o Ninoy Aquino International Airport. Para makontrol ang bumibigat na daloy ng trapiko, mayat-maya ang paalala na may 3-minute rule. Ibig sabihin, 3 minuto lang pwedeng manatili ang mga sasakyang maghahatid o magsusundo ng pasahero. Halos hindi rin nawawala ang pila sa entrance gates at sa check-in counters. Ayon sa operator ng NAIA na NNIC o New NAIA Infra Corporation, maaari raw umabot sa 157,000 ang bilang ng mga pasahero rito kada araw ngayong Semana Santa. Sa kabuuan, posible raw abutin ng 1.18 million ng mga pasahero sa NAIA hanggang April 20 o linggo ng pagkabuhay. Ngayon, medyo bumibigat yung air traffic natin. So may mga bagong carriers tayo na pumasok. Bukod sa dagdag security personnel para sa seguridad ng mga pasahero, dinagdagan na rin daw ng NNIC ang mga personnel sa check-in counters. Binuksan na rin ngayong Abril ang bagong immigration counter sa NAIA Terminal 3 na eksklusibong magagamit ng OFWs. Ito yung bagong immigration counter sa NAIA Terminal 3 na eksklusibong magagamit ng OFWs. 3,000 OFWs inaasahang seserbisyo nito kada araw. Kaya yan din yung bilang ng mababawas sa mga dumaraan sa main immigration counters. Kaya mas bibilis at mas dadali yung proseso ng pagbiyahe lalo ngayong marami pa naman yung pasahero rito dahil Semana Santa. Paalala pa ng NNIC, sundin ang mga paalala ng inyong airlines bago mag-check-in. Magdoble ingat din sa mga mapagsamantala gaya ng mga driver na nananaga ng pamasahe. Mel, dahil nga may pasok pa yung karamihan hanggang Miyerkules Santo, inaasahan na lalo pang darami yung mga pasaherong pupunta sa mga paliparan sa mga susunod na araw. Kaya para po doon sa mga may flight, ugaliin na pumunta sa airport ng mas maaga at magbasa tungkol sa mga patakaran o guidelines, hindi lang ng mga paliparan kundi pati na rin ng inyong airlines. Yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Umarangkada na ang kauna-unahang online voting para sa mga Pilipinong nasa abroad. Sa gitna niyan, may nilinaw ang COMELEC sa kung ano ang makikita at hindi makikita ng mga nagpasa ng kanilang boto online. Nakatutok si Maki Pulido.
Isaya ng eleksyon ng Pilipinas, nagbukas kahapon ng 8 a.m. ang online voting ng mga kababayan nating nasa abroad. Kaya malayo man sa embahada o nasa laot, makabuboto ang nasa 55,000 OFW na nag-enroll sa online voting. Bukas na rin ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa pagboto ng mahigit 1 milyong registered overseas voters hanggang 7 p.m. oras sa Pilipinas sa May 12. Bawal po kasing i-reveal kung ilan na ang nakakaboto, sino na nakakaboto, o yung update ng nakakaboto po. So far, maayos po yung pagboto, mabilis naman po yung... Pero may question ng isang OFW tungkol sa pagboto niya online. Sa report na natanggap ng COMELEC tungkol sa social media post, nagtataka ang OFW kung bakit pagkatapos niya bumoto, hindi na niya nakita ang mismong listahan ng mga kandidatong binoto niya. Ito ay kahit daw ginamit na niya ang QR code. Ganun talaga, sabi ng COMELEC. Dahil encrypted, pagkaboto online, ganitong mga machine-readable codes lang ang makikita. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Pero wag daw mag-alala dahil sapat ang mga security feature. Meron din tayong random manual audit at sa random manual audit pwede pong makumpara yung mismong code as against doon sa na-print na random manual audit. Sa 6 namang show cause order na inisyu ng COMELEC kaugnay sa bastos na pananalita ng mga kandidato, magkakaalaman bukas kung kakasuhan o gugulong na ang disqualification case ng isa sa mga kaso. Hindi kasi pwedeng show cause order lang eh. Kasi pag show cause lang, sasabihin ng sambayanan, hanggang dyan lang pala kayo. May mga kasunod pang show cause order kaugnay ng vote buying at abuse of state resources. Hindi rin pinalampas ng COMELEC maging ang paggamit ng emergency alert message sa pangangampanya ni Richard Co, gubernatorial candidate ng Masbate, Fernando Talisic, kandidato para Vice Governor, Elisa Co, congressional candidate, at Olga Co, kandidato bilang City Mayor. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga naturang kandidato. Technically, ang dapat na may-ari lang ng text blast machine ngayon, yung mga LGU na ginagamit sa emergency situation o kapag may natural calamity. Kung nagagamit ng ganyan, again, pwede rin po namin ground yun ng disqualification at election offense. Dahil Semana Santa, muling paalala ng COMELEC, mahigpit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code ang pangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na mga kapuso. At ang makakasama natin ngayong Monday, Chikahan, walang iba kundi ang Sparkle host, si Patricia Tumulak. Patricia? Maraming salamat, Miss Mel, at good evening mga kapuso. Taking some time off from work at magfo-focus on quality time with loved ones ang ilang Kapuso stars para sa kanilang Holy Week break. Makichika kay Lars Santiago. May isang araw pa ng taping ngayong Semana Santa ang mga bida ng bagong GMA series na akusada na sina Andrea Torres, Benjamin Alves at Lian Valentin bago ang kanilang Holy Week break. Susulitin ng iba ang quiet time with their loved one. Manila lang kami, visita iglesia, ano lang talaga, quiet time. Ako din po, quiet time sa Taiwan. Oh, wow! Sana all nga. Anyway, sa Taiwan po kami ng wife ko for a few days. Tuesday hanggang lang Friday, and then Good Friday will be here na. Ako rin, dito lang po kami sa Manila, sa house lang. Talagang tinitake time din namin yung family time every time na Holy Week kasi it's quiet, wala masyadong tao. Uuwi naman sa kanilang hometown sina Maka stars John Clifford at Zephanie. Uwi ako sa hometown ko, Cebu. And super excited and looking forward to it kasi ang tagal ko na rin di nakauwi sa Cebu. This Holy Week, gusto ko lang po mag-spend ng time in Laguna with my family and my dogs. Ang Sparkle Young actor namang nanalong Most Promising Actor sa World Class Excellence Japan Awards para sa Widow's War na si Matthew Uy. Magbabakasyon habang wala siyang taping para sa Sanggang Dikit. Aalis na lang po ako, siguro kasama yung family ko, siguro magdadagat po kami. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Mahigit 100,000 turista inaasahang dadagsa sa Baguio City sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Pero marami nang nauna kaya may payo ang City Hall para iwas traffic.
Kamustahin natin ang sitwasyon doon live na pagtutok ni Mav Gonzalez. Mav? Mel, may mga maaga nang namasyal dito sa Baguio City at kung balak niyo pong pumunta rito ngayong Holy Week, ang payo ng lokal na pamahalaan ay huwag na kayo magdala ng sasakyan. Bago pa man mag-holiday, nagbakasyon na sa Baguio City ang pamilya ni Marjorie. Para maiwasan namin yung traffic, and then pag Holy Week na kasi medyo madaming tao. So at least maging peaceful lang yung travel namin. Nag-enjoy naman kami ng sobra. Tapos yun nga, medyo talaga, pahinga, yun lang. Break from work na din. Yun nga lang, dahil may dala silang sasakyan, ang mister niya hindi na nakapasyal dahil siya ang driver ng pamilya. Kasi walang masyadong parking dito, so at least pagka-drop niya sa amin dito, may mga bata, so less hassle kung drop. Kaya payo ng Baguio City LGU sa mga bibisita rito ngayong Holy Week, huwag na magdala ng sasakyan. I would really encourage itong mga visitors natin kung pwede take a bus. Itong historical data shows na talagang dito matindi yung traffic. In fact, pag during holiday seasons. Sa ngayon, hindi pa inaanunsyo ng LGU kung ililift ang number coding scheme ngayong Holy Week. Kaya mas mainam daw mag-commute na lang o maglakad kung mag-iikot sa Baguio. May mga nakakalat ding signage sa Baguio na nakasulat kung gaano kalayo ang lalakarin papunta sa iba't ibang tourist spot, kabilang kung ilang calories ang mababurn mo. Baguio City is a walkable city. As you can see, we tell them to leave their vehicles in their respective hotels. Kasi mas safe yun, hindi ka pa sumiksik sa traffic. Sa Huwebes at Biyernes, inaasahang darating ang bulto ng mga turista na inaasahang aabot sa 150,000 ngayong taon. Pero ngayon pa lang, may mangilang-ilang turista na sa Burnham Park. Meron ng mangilang-ilan ng mga turista na nandito ngayon sa Baguio. Sabi kasi nila, bukod sa kukonti yung tao sa mga atraksyon, wala ka rin masyadong kaagaw dun sa mga rides at dun sa iba pang mga pasyalan dito. Patok sa mga namamasyal ang mga go-kart at bike. Siyempre, hindi mawawala ang mga bangka sa Burnham Park. Kaya enjoy, lalo na yung may mga kasamang bata. Para may pasyal namin itong mga bata. Ang daming tao. Kasi madaling araw pa lang kami nagbiyahe na papunta dito. Saya. Masaya. Anong favorite mong ginawa? Bike. Mag-bike. Mel, sa ngayon nasa 20 degrees Celsius yung temperatura dito sa Baguio City at mas malamig ito kapag kaumaga. Hindi pa ganoon karami yung mga turista pero pahirapan na ang parking kaya isipin niyo po talaga kung magdadala kayo ng sasakyan kung bibisita rito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Ngayong maraming umiiwas sa karne dahil Semana Santa, inaasahang tataas ang demand ng mga lamang dagat. Pero ingat po sa mga bibili ng shellfish at siguruhing hindi yan galing sa mga lugar na may red tide. Kung saan ligtas at kung magkano ang presyuhan sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Ngayong Semana Santa, isa sa paraan ng pag-aayuno ng mga Katoliko ang pag-iwas sa pagkain ng karne. Karamihan, puro gulay, isda at iba pang seafood ang kinakain. Pero ingat kung ang napili ninyong kainin ay ilang shellfish. Babala kasi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Positibo sa red tide toxin ang mga galing sa Bolinao at Anda sa Pangasinan. Kaya iwasan ang paghango at pagbenta ng shellfish mula sa mga lugar na yan para di malason. Ang problema ngayon sa ilang palengke sa Pangasinan, apektado kahit ang shellfish nila ay sa ibang lugar naman hinango, tulad ng Bataan na wala sa listahan ng may red tide. Ibinaba na nila ang benta sa 50 pesos na lang mula sa dating 80 pesos hanggang 100 pesos kada kilo. Opo, kunti lang po. Galing Bataan? Bataan. Wala pong recharge sa mga tahong. Tinutulungan namin yung agriculture para hindi maipasok yung mga nakabantay po tayo sa mga mga tahong, mga ganun. Nagaling lang, hindi naman waste yun, mami. Bulinaw and Anda lang po. Pero sa Litex Market sa Quezon City, tumaas pa ang presyo ng tahong tulad ng inaasahan pag ganitong Semana Santa. Galing naman ito sa Cavite na wala rin sa listahan ng mga may red tide. Ang dating 50 hanggang 60 pesos kada kilo, 70 pesos na ngayon. Pagdating na rin naman ng mga sunod na araw, mas tataas pa kami. Kasi kagaya niyan, mga Huwebes, Biyernes, tataas na siguro kami. Mas lalong tataas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez,
Nakatutok, 24 oras. Kinausap na ng DSWD at DepEd ang pamunuan ng eskwelahan at mga menor de edad na sangkot sa latest na insidente ng pambubuli sa paaralan. Nauwi yan sa pananaksak sa Las Piñas na ikinamatay ng dalawa. Nakatutok si Mariz Umali. Nababahala ng Malacanang sa kaliwat kanang insidente ng pambubuli at panghaharas sa ilang estudyante at kabataan. Pinakahuling insidente ang pananaksak sa dalawang menor de edad ng kanilang kaeskwela sa labas ng kanilang paaralan sa Las Piñas. Kinokondena po kung ano man po na bullying, panghaharas sa mga estudyante po natin, sa mga kabataan po. Sa investigasyon ng Las Piñas Police, pauwi na ng saksakin nitong Biyernes ng gabi ang 15 anyos na grade 8 student na biktima. Gayon din ang 15 anyos niyang pinsa na sumundulang sa kanya. Edad 14, 15 at 16 lang ang mga nasa likod umano ng pananaksak. Sabi ng isa sa mga witnesses natin, nagkasagutan sila dahil itong isa sa mga biktima pinapatay sindi yung ilaw. Nagkaroon sila ng hamunan. According dito sa mga nakakita, inatake sila at inabangan. Itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL ang mga nasa likod umano ng pananaksak. Sa pamamagitan ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsagawa na raw ng agarang aksyon ang mga ahensya ng ating pamahalaan, partikular ang DSWD at DepEd para tugunan ang insidenteng ito. Sa mga ganito pong sitwasyon ay yung mga social worker po na naka-assign, pumunta na rin po sa mga schools na nabanggit. Kahit po ang ating DepEd, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestiga rito. Especially po yung tungkol sa nangyari sa Las Piñas. Isinuko ng mga magulang sa mga otoridad ang tatlong CICL na nasa pangangasiwa na ng Bahay Pag-asa. Pag-iigtingin naman ng Las Piñas City Police ang police visibility sa mga paaralan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng paglabas ng mga larawan ni Vice President Sara Duterte at ni Camille Villar, nakabilang sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sinabi ng tagapagsalita ng koalisyon na welcome sila para sa anumang endorsement na makukuha ng sinuman sa kanilang senatorial lineup. Pahayag ng campaign manager ng admin slate na si Toby Tiangco, ang politika anya'y addition at hindi division. Tukol anya ito sa pagbubuo ng mga koalisyon at bawat suportang makukuha ay mahalaga. Dagdag nito, ang bawat endorsement sa kanilang mga kandidato ay pagyakap sa isinusulong ng administrasyon na bagong Pilipinas. Walang pinangalan ng kandidato si Tiangco pero nitong weekend, lumabas online ang mga litrato ni Villar kasama si Vice President Sara Duterte at ang amang si dating Senador Manny Villar. Ang kumalas naman sa alyansa na si Presidential Sister, Senator Amy Marcos, naglabas ng video kung saan inendorso na siya ng bise. Sinitaan ng Transportation Department ang barkong nagbenta umano ng tiket na sobra sa kapasidad nito. Pero paglilinaw ng Philippine Coast Guard, underloaded pa rin ito ng maglayag dahil umalis sa oras kahit hindi pa puno. Ang inspeksyon naman sa Manila North Port sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sabado pa ay nasa Manila North Port na si Mario na target sanang makalayag pa Cebu kahapon pero dahil sa fully book ang mga biyahe, pambukas pa ang nabili niyang ticket. Hindi naman daw kasi niya kayang mag-advance booking. Wala pang pangbili, wala pang pira. Ang sahod namin Sabado pa. Akala namin mayroon pang ticket pang linggo. So wala na fully book. Sa kabila ng mga fully booked ng biyahe, wala namang siksika ng mga pasahero sa mismong concourse ng Manila North Port. Kaya raw konti na lang yung mga pasahero naghihintay dito sa may concourse. Sabi kasi ng port manager, pinapapasok na nila yung mga pasahero mula rito sa labas sa may concourse, papunta doon sa loob ng passenger terminal. Kahit yung ilan sa kanila, bukas pa yung biyahe. Utos daw kasi yan ni Transportation Secretary Vince Dizon. Para naman po sa biyaheng Cebu-Tagbilaran para bukas na umaga, pwede na rin po tayong pumasok sa loob ng departure area. Hindi rin naiipon ang mga pasahero dahil sa inayos na schedule ng mga barko. Ang isang shipping line papuntang Ozamis at Butuan lang ang biyahe ngayong araw. Bukas naman, Bacolod, Cebu, Cagayan de Oro at Iloilo lang. Kanina nag-inspeksyon si Secretary Dizon sa Manila North Port, kabilang ang mga palikuran. Dito niya rin inanunsyong gusto niyang parusahan ng isang barko sa Batangas na sinita kahapon ng Philippine Coast Guard dahil di umano sa overloading.
nagbenta ng mas madaming ticket yung shipping line compared dun sa allowable number of passengers. Ongoing yung investigation. Pero matapos ang investigasyon ng PCG, lumabas na hindi nag-overloading ang sinitang barko. Bagamat maraming ibinentang ticket, 920 lang ang isinakay dahil oras na ng alis ng barko. Kulang pa yan sa 1,000 kapasidad nito. Hindi po siya overloading. Nangihinayang lang po yung ating mga otoridad na sana po na-maximize yung na-maximize po yung biyahe. The fact na isang beses lang po itong naglalayag sa isang araw. Samantala, hindi pa fully booked pero paubos na ang mga ticket ng isang shipping line para sa mga biyaheng manggagaling sa Manila Northport. Payo ng mga otoridad, mag-book online ng ticket at kung bibili sa mismong terminal, siguruhin sa ticketing office mismo kukuha ng ticket dahil meron daw mga scammer sa labas ng pantalan. May nahuli na po. Pagbaba daw po ng pasahero sa gate, may lalapitan na sila ng parang naka-tricycle. And then dadalhin somewhere sa Divisoria and then doon pabibilihin ng ticket, which is hindi po yon accredited ng to go. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Nakalagay na ang pangalang West Philippine Sea bilang label sa dagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas sa Google Maps. Makikita yan kapag binuksan ang mapa ng Pilipinas sa digital maps ng tech company sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2012. Opisyal na pinangalanan ng Pilipinas sa mga lugar sa kanlurang bahagi ng archipelago bilang West Philippine Sea. At noong 2016, pumabor sa Pilipinas ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa pag-angkin ng China sa South China Sea na anilay walang legal na batayan. Pero patuloy na tinatanggihan ng China na kilalanin ang desisyon ng korte. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ang Google kaugnay nito pero wala silang tugon sa ngayon. Mga kapuso, may more than 20 million views na and counting ang trailer ng Encantadia Chronicles Sangre. Gaya ng milyon-milyong kapuso, napahanga rin si kapuso Reyna Michelle D. at nag-fangirl sa kanyang bestie na si Rian Ramos. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Mahabang panahon ang hihintayin ng mga taga-Encantadia bago dumating ang bagong tagapagligtas. Goosebumps ang hatid ng bagong pasilip sa inaabangang Encantadia Chronicles Sangre. Mula sa pagbabalik ng 4 na OG Sangre hanggang sa mga bagong tagapangalaga ng mga nagbagong bihis na brilyante, mga bagong karakter, pati ang makapigil hingang ganda ng CGI at action scenes. Napabaw kaya pinag-usapan online ang trailer na umabot sa 24.4 million views as of 12 noon kanina. Isa sa mga vocal sa paghanga sa Encantadia, si kapuso beauty queen Michelle Marquez D. My mind was blown. Kudos to GMA for just executing that. And I'm sure maraming nag-aabang talaga sa bagong Encantadia Chronicles Sangre. Pero I have to say, medyo biased po ako sa asawa ko sa bahay. Si Rian kasi, she's playing Metena. And grabe, I'm just so excited for everybody to see how she's brought that character to life. Grabe talaga yung pinaghandaan ni Rian for that. And I'm sure for every Sangre that's on Encantadia. Metena sa Encantadia, pero beshi sa totoong buhay. Sa IG, may bardagulan meets bestie banat sila ni Rian Ramos. Say ni Michelle, basta Team Rian daw siya, kasi lagot daw siya sa bahay kung hindi. Sagot naman ni Rian, lalakasan niya ang aircon sa kwarto ni Michelle. Matapos maging guest housemate sa bahay ni Kuya, busy sa kabi-kabilang ganap si MMD. As a certified car enthusiast nga siya over the weekend. Tuloy-tuloy rin ang pag-promote niya sa debut single na Reyna. Siyempre, to everyone that's continuing to support my debut single, Reyna, please keep doing it. We've put in so much hard work. Of course, thank you to Star Music and GMA Network for co-producing that with me. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, sa pagpapatuloy ng ating balik tanaw sa nakaraan, papasyalan natin ang isang lugar sa Cavite na saksi
sa paghabi ng Rebolusyong Pilipino. Yan ang Maragondon kung nasa ng ilang gamit at istruktura noong panahon ni Andres Bonifacio. Tara na't magbalik bayan kasama si Jonathan Andal. Wow, parang binalik sa nakaraan. May mga butas pa nung panahon nung ginawa itong company na Aguinaldo. May mga butas itong mga butas na ito? Oo, yan. Tama ng bala. Extra rice, please. Bahala na si Lloyd. Babangga. Sa araw na to, mamamasyal ako pabalik sa nakaraan. Sa isang bayan sa Cavite na hindi masyado napupuntahan pero mayaman sa kasaysayan. Welcome to Maragondon. Ngayong araw, samahan nyo kaming pumasyal at balikan ang ilang mahalagang piraso ng ating kasaysayan. Ang Maragondon ay isa sa makasaysayang bayan dito sa Cavite. Inire-rewind ko yung parang historical tour. Pumunta dito sa simbahan, tapos sa mga ancestral house dito. Diretso yung panghuli sa Bonifacio Shrine. Ang first stop, ang makasaysayang 400-year-old Maragondon Church. Wow, parang binalik sa nakaraan. Parang ganun yung sa Maria Clara at Ibarra kung saan nagsisermon yung mga pare. Original pa yan, yung pulpito. Pati yung retablo, original din ba yan? Ang ganda nung nung disenyo, very intricate. Tapos yung nasa gitna ng na retablo. Yan ang yung birhen dito, yung Nuestra Señora de la Asunción. Unang binuo itong simbahan noong 1618, pero dumaan pa ito sa demolition, reconstruction, renovation, kaya natapos na lang ito gawin mga 1714. Sa looban mismo ng simbahan, may nakatagong mahalagang piraso ng kasaysayan. Ang titingnan natin ngayon ay yung pinagkulungan sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Yan, sa may pintong yan. Diyan ikinulong ang magkapatid na Andres at Bonifacio. Ginamot pa yung sugat niya Nung kinabukasan ng madaling araw, kinuha na rin yung magkapatid, dinala sa Bonifacio Trial House para litisin na. Noong 1897, nagsilbi ring kampo ni Noe General Emilio Aguinaldo ang simbahan ng Maragondon. Patunay dyan ang mga bakas sa pintuan hanggang ngayon. Pati itong pintuan, original din ito, 1618. Ibig sabihin 400 years old na. Pero tignan mo, ang tibay pa rin, Yung mga tama ng bala yan. Ito mga butas na ito. Yan. Tama ng bala. Yan. Ilang minuto lang mula sa Maragondon Church, makikita ang isa pang mahalagang parte ng kasaysayan, ang Bonifacio Trial House. Narito tayo ngayon sa bahay na kung saan nilitis ang magkapatid na Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio. Itong ating nilalakaran ito, original na kahoy pa ito na nilakaran ng magkapatid. Wala pa nababago rito sa mga kahoy na yan, pati sa mga sahig. At mga dingding, bintana, lahat pressure pa yan. Yan ang big diorama. So, ito yung actual scene kung paano nilites yung magkapatid. Dito sa Maragondon, marami pang natitirang ancestral house. May ibang maayos pa ang kondisyon, pero may ilang tila na pag-iwanan na ng tuluyan ng panahon. Itong bahay na ito, yung dati raw opisina ni General Mariano Noriel, isa siya sa mga miyembro ng tribunal na naglites sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. At dito raw, sa lugar na ito, ibinaba ang utos na ipapatay yung magkapatid na Bonifacio. Break muna tayo sa gala. Titikman ko naman ngayon ang ilang pagkaing ipinagmamalaki ng Maragondon. Kasama natin si Chef Richard at ipagluluto niya tayo ngayon ng delicacy dito sa Maragondon na tinatawag nilang sinangag sa patis. Basically, adobo na walang toyo pero patis ang gamit. Hanggang kailan natin nahaluin to? Pag nakita nating nagkakarasit siya ng konti. So ito na ang sinangag sa patis. Malasa yung suka, tsaka tama lang yung alat ng patis. Okay pala, no, na kahit hindi toyo, yung ilagay mo sa adobo. At patis ang alternative, masarap pa rin. Extra rice, please.
After main course, syempre meron tayong dessert. At ito po yung isa sa mga kilala na kakanin dito sa Maragondon. Mukha siyang biko, pero ang tawag dito ay kasintahan kasi meron siyang palaman sa loob at pag pinaghiwalay mo daw yon, yung parang biko tsaka yung palaman, hindi na masarap. Kaya daw kasintahan ang tawag. Ayun! Cheese! Keso yun nasa loob niya. Ngayon, bibiyahe naman ako ng kalahating oras papunta sa paanan ng bundok kung saan sinasabing pinatay si Bonifacio. Ito ang Bonifacio Shrine sa bundok Nagpatong. Pero sabi ng mga historian, isang set ng buto lang yung nakita rito sa lugar na ito at hindi pa natukoy kung kanino talaga yon. Ang last stop ng aking Maragondon tour, sa Maragondon River, sakay ng balsa. Yung pangalang Maragondon, hango siya sa Tagalog word na dagundong. At malakas yung agos ng tubig, rumaragasa, umuugong, dumadagundong. Kaya tinawag tong Madagundong. Hanggang eventually, tinawag na itong Maragondon. Hey! Bye guys! Bibisitahin ko muna si Lolong. Para ang nagbabump car sa ilog. Maganda rito, may kabungguan eh. Malalim yung ilog. Nakakatakot. 15 feet! Balik na ako dyan! Itong Cavite, sobrang yaman niya sa kasaysayan. Kaya perfecto para dun sa mga gusto ng historical tour. Mahalagang malaman yun kasi yun yung mga lessons na pwede nating dalhin, gamitin hanggang sa panahon ngayon. Kaya tara na't balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Ako po si Jonathan Andal para sa Balikbayan, the GMA Integrated News Summer Pasyalan. Nakatutok 24 oras. Work from home at half-day lang ang marami sa mga kawani ng gobyerno sa Miyerkules Santo, April 16. Ayon sa Malacanang, yan ay para bigyan ng sapat na panahon ng mga government employee na makabiyahe at gunitain ng Semana Santa. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagsasagawa ng health services at disaster response at iba pang kahalintulad na ahensya. Sa mga pribadong kumpanya naman, nakadepende sa mga employer kung magsususpindi rin sila ng trabaho. Ilang tradisyon ang nanatili pa ring buhay para sa mga Katoliko ngayong Semana Santa. Kagaya na lang ng pabasa. Pati ilang dinarayo pagmahal na araw naghahanda na. Nakatutok si Mariz Umali. Kasabay ng pagsisimula ng Semana Santa ay ang buhay na tradisyon ng pabasa. Kagaya na lang sa Dagupan City kung saan sinimula na ang pabasa sa St. John the Evangelist Cathedral ngayong Lunes Santo. Ang tradisyong ito ang nagpapahiwatig ng pagmamahal, sakripisyo at kasaysayan ni Jesus mula sa kanyang pagkamatay hanggang sa pagkabuhay. Mahalaga ito kasi yung pabasa ng church, yearly ito eh. Isang higanteng krus naman ang dinayo ng mga deboto sa isang simbahan sa Ilocos Norte. Paniniwala pa ng mga deboto na kakagaling na may sakit ang pagdarasal at pag-aalay ng kandila roon. Naghahanda na rin ang Mount Carmel Church sa Lipa, Batangas para sa pagdagsa ng mga Katoliko ngayong Semana Santa. Passion of Christ Play naman ang pinaghahandaan sa Calabanga, Camarines Sur. Dito, mapapanood ang pagganap ng halos 200 tao na naka-costume para maibahagi ang tagpo mula sa buhay ni Jesucristo. Dinarayo rin ng mga deboto ngayong Semana Santa ang life-size na imahe ng Amang Hinulid o mas kilala bilang Kristong Patay o Santo Sepulcro. Pinaniniwalaang ang imahe na yan ay dinala mula sa Espanya noong ika-19 na siglo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. 22 lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na init ngayong Lunes Santo. Pinakamataas ang 45 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes, 44 degrees Celsius naman sa Etiaga, Isabela at Sangli Point sa Cavite. Napakainit din ang panahon sa iba pang lugar sa bansa na nakaranas ng 43 at 42 degrees Celsius na heat index. Bukas, posibleng pumalo ulit sa 42 degrees Celsius pataas ang alinsangan. Nasa 40 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Frontal system at easterlies ang pangunahing weather systems na nakakaapekto ngayon sa bansa. May mga pag-ulan pa rin bukas at sa mga susunod na araw base sa datos ng Metro Weather. Ayon naman sa Special Weather Outlook ng Pag-asa, posibleng magtagal bukas ang frontal system kaya magiging maulap at mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Apayao at Aurora.
Magiging maaliwalas naman ang panahon sa natitirang bahagi ng bansa maliban lang sa localized thunderstorms. Pagsapit ng Miyerkules Santo hanggang Easter Sunday, ramdam ang matinding init at alinsangan sa halos buong bansa. Pero maging handa pa rin sa posibleng pagulan lalo bandang hapon o gabi. Nagpaalala ang gobyerno para makaiwas sa disgrasya sa kalsada tulad ng naitala sa ilang lugar. Ang ilan dahil umano sa nakatulog na driver. Nakatutok si Marisol Abduraman. Maluwag ang daan ng bagtasin ng truck na ito ang kalsada sa Calamba, Laguna kaninang madaling araw. Maya-maya pa, kasunod na niya ang isa pang truck na mas mabilis ang takbo. Kaya bumangga sa unuhang truck, saka dumiretso at sumalpok sa nakahintong jeep. Sa lakas ng tama, tumagilid ang jeep at tumalsik sa gitna ng kalsada habang ang truck tuluyang bumangga sa poste ng footbridge. Sa isa pang video, kitang-kita ang wasak na unang bahagi nito. 3 ang naipit at sinagip ng mga otoridad, pero isa sa kanila ang binawian ng buhay at hindi na umabot sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Isa sa mga inaalam ay ang posibilidad na nakatulog ang driver o nawala ng preno ang sasakyan. Sa Misamis Oriental, posibleng nakatulog din umano ang driver ng delivery van kaya sumalpok sa kasalubong na truck sa Gingoog City. Dead on the spot ang driver. Sa Canlaon City, Negros Oriental, tumagilid ang isang truck itong weekend at nasawi ang driver nito. Nabundol naman ng motorsiklo ang isang grade 11 student sa Calasiao, Pangasinan sa mismong araw ng kanyang recognition rites. Sa Cebu City, nasagasaan din ang 4 na taong gulang na babae na umihilang umano sa gilid ng kalsada. Nahuli ang nakasagasang driver na tumakas matapos ang insidente. Retiradong pulis ang driver na nakipag-areglo na sa kaanak ng biktima. Dahil marami ang bibiyahe ngayong Holy Week, nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos para makaiwas sa disgrasya sa kalsada. Ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iingat. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Paalala rin ng Department of Health para masigurong ligtas sa daan. Sa mga magmamaneho, siguraduhin hindi nakainom ng alak o inaantok. Kung iinom ng gamot na nakakaantok, huwag nang magmaneho. Lagi magsuot ng seatbelt o helmet kung nakamotor o bisikleta. Tiyak hindi na maayos ang kondisyon ng sasakyan. Huwag gumamit ng cellphone habang nagdadrive o tumatawid sa kalsada. Sumunod sa mga batas trapiko at magbigayan sa daan para iwas gulo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nag-apply ng asylum sa Amerika si dating PCSO Chair Royina Garma. Kinumpirma yan ng kanyang abogado na sinabing Nobyembre noong nakaraang taon pa nag-apply si Garma. April 2 naman dapat ang initial hearing pero nakansela ito. Hindi naman daw siya makapagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa asylum application dahil mga abogado sa Amerika ang nakakaalam nito. Nakakulong sa Amerika si Garma pero dahil sa kakulangan ng dokumento at hindi dahil sa money laundering ayon sa kanyang abogado. Sa Pilipinas naman, naharap siya sa hiwalay na reklamong murder at frustrated murder para sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Maghahain naman si Garma ng kanyang kontrasalaysay kaugnay niyan sa pamagitan ng e-filing. Core memory para sa Pinoy Armies ang two-night concert ni BTS member J-Hope sa bansa. Bukod sa kanyang hot performances, kilig din ang hatid ng kanyang Tagalog message sa fans. Makichika kay Nelson Canlas. Feels like a sweet dream sa Pinoy Armies ang two-day Hope on the Stage concert in Manila ni BTS member J-Hope. Weekend well spent sa top-tier performances ni Hobie. Showcasing his swag, angst at charisma while performing his crowd-fave songs kabilang ang Mona Lisa, I Wonder at ang much-anticipated BTS medley. Kasama na ang Bape Say o Silver Spoon.
Biro tuloy ng Army, worth the wait nga raw ang 8 years of waiting ng Philo Armies for their OG Sunshine. Nakita sa shinare na soundcheck snippets ni J-Hope online. Proud Philo Army din ang ilang kapuso personalities na #FangirlAchieve. Gaya ni Kapuso Morning Sunshine Shaira Diaz na dream come true na mapanood ng live ang One of Her OT7. Full support dyan ang fiancé niyang si EA. Time out din muna sa paghahatid ng balita si GMA Integrated News reporter Maris Umali na naka-full mode fangirl. May sana all moment naman ang dancer at content creator na si Niana Guerrero na may pa-photo pa with J-Hope. Sabi pa nga ni J-Hope, happy siya na ma-meet niya finally si Niana. Touched naman si Hobie sa surprise visit ng kanyang kaibigan and Korean actor na si C1 sa Manila leg ng kanyang concert. Siyempre, mawawala ba ang Pinoy experience ng pag-try ng ilan sa ating delicacies? Ang kanyang fave, edi ang perfect pang beat the heat na halo-halo. Nag-live broadcasting si J-Hope after the concert at nagmukbang ng Filipino dishes tulad ng crispy pata pati sinigang na dati na niyang natikman with sugar. Mahal kita, Army. Sa ex, pinasalamatan ni J-Hope ang kanyang Pinoy fans with a sweet message na mahal ko kayo. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.